Pag may asawa ka na, magpapatawad ka na. Magsisipag ka na. Kung lalaki ka, magsisipag ka. Kung babae ka, tutulungan mo yung asawa mo. Magpapasensyahan kayong dalawa. Ipapakita mo, kung lalaki ka, ipapakita mo sa asawang babae kung paano magmahal si Jesus. Yun ang pag-aasawa. Hindi yun madali. Actually, imposible yun. Kaya nga kailangan mo si Jesus. I'm gonna race through this. I'm gonna need you to put on your thinking hats. Okay, maiksi lang po ito. Ayan, tapos na po. God is good. Sa mga Christians na hindi naniniwalang pwedeng mag-serve, mag-preach at magpastor ang mga babae, they're missing so much. No? Maraming kayang gawin ang babae na hindi kaya ng lalaki kahit gaano pa agaling yung lalaki. No? In fact, sa story ng creation, hindi yung babae ang kailangan ng tulong. Ang kailangan ng tulong yung lalaki. Sa mga fairy tales lagi, yung babae kailangan ng tulong. The damsel in distress, the princess story, darating yung knight in shining armor, ililigtas siya dun sa castle, di ba? Pero sa story ng creation, ang kailangan ng tulong yung lalaki. Tapos nung gusto siyang tulungan ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, hindi siya basta tinulungan, tutulungan kita. Hindi, tutulungan kita. Saglit lang, gagawa akong babae. O ito yung tulong ko. Ganon, okay? Yan. Tsaka ang mga babae, may talent kayo talaga na kami mga lalaki hindi namin kaya. Kayo lang po, babae lang ang kayang magalit na walang dahilan. Hindi namin yung kaya. Okay, so, amen, hallelujah, amen. So, kaya pag nagalit yung misis mo nang hindi mo alam ang dahilan, at least safe ka, alam mo, ay tunay, babae talaga itong napakasawa ko. Baka mamaya nagpa-opera lang, hindi mo alam. So, okay, yan, okay? So, i-discuss ko sa inyo, mabilisan lang, yung design ni Lord sa marriage. Okay? Sa family, actually. I was with Filipinos Got Talent Season 1, 2010-2011. Lagi kami sa TV, so dinudumog kami ng tao kahit saan pumunta sa airport. Hinahabol ako ng security, yung pala magpapapicture lang, nagulat ako. Minsan nakapila kami ni Jean. Hindi ko ito makalimutan kasi talagang yung buhay ko nag-flashback kasi sa mata ko. So ganoon. So nakapila kami, may dala akong popcorn, manonood kami ng Shrek. Tapos may babae dahan-dahan lumapit sa akin, yung babae may itsura. Tapos sabi niya, "Ruther? Ruther?" Tapos sabi ko, "Yes." Tapos pagtingin ko kay Jean, si Jean ganito. Pagkakita ko kay Jean, talaga nag-flashback in childhood ko. So si Pastor Jean, dumating sa point na silo-silosa niya. So lalo sabi ko sa kanya, in-explain ko, huwag ka na magselos, magkaibigan lang kami ni Pastor Cliff. Tsaka yung nakita mo, friendly kiss lang yun. Okay, so ganun talaga kami, nakikiss kami sa chick ni Pastor. Okay, so dati selos na selos siya, nakahanap ako ng paraan eh. Sabi ko sa kanya, alam mo ikaw, selos-selosa mo, naiintindihan kita eh. Kasi ako man, tumingin ako sa salamin, ako man magkaasawa ng ganito kahat. Magiging seloso rin ako, kaya I understand you. Naalala ko yung sinabihan ng babait dito, nakarelate ako talaga. Ano masasabi sa mismo? Ang bait niya. Ikaw, ang ganda niya, ikaw, ang bait mo. Ay! Okay, so number one, no? Ganito yan. Okay, nung create ni Lord ang universe, no? Tapos nag-zero in siya sa earth, no? Tapos ginawa niya ang tao ang manager ng creation. Okay? Ang tao ang manager ng creation. Sabi ni Lord, let us make man in our own image, in our own likeness, let them have dominion over all the earth. So, sino ang may dominion sa earth? Ang tao. So, sino ang responsible sa earth? Tao. Kaya hindi mo sinisisi yung mga hayop. Okay? Diba, global warming, hindi mo sinisisi yung mga hayop. Pollution, hindi mo sinisisi kasi naman itong mga kabayo, tayo ng tayo. Hindi. Diba? Ang sisisiin mo, yung tao. Naintindihan nyo? Diba? Kahit may mga asong gala sa village, diba? Sabi nga ni Brad Pitt, saan sa subdivision, maraming tinapay. Saan? Sa phase 3. Saan sa subdivision, maraming pupo ng aso? Saan? Kahit saan. Okay. Hindi mo sisisiin yung aso, sisisiin mo yung tao, yung may-ari. Kasi tayo ang may dominion sa earth, so tayo rin ang responsible. Sabi nga ni Spider-Man, with great power comes great
responsibility. Yung concept na hindi nila yan original. Galing sa Bible yan. Okay? Sabi ni Paul, kaming mga nagtuturo, malaki ang responsibility namin. Okay? So, ang unang-unang purpose kung bakit kinonceptualize ni Lord ang marriage, sobrang importante sa atin ng marriage. Everybody say marriage. Marriage is the union between a husband and a wife. The man becomes a husband and the woman becomes a wife. You are not, no, okay? Hindi ka lang girlfriend, husband, wife ka. In fact, sa Bible, walang boyfriend, girlfriend, period. Okay? Western culture yan. Sa Bible, ina-arrange nila yan, tapos pwede namang tumutol kung ayaw ng tao. Okay? So, pero ina-arrange nila yan, tapos pag-arrange na kasama yung buong family, tapos involve yung buong family. Kaya mas dikit ang culture natin sa Bible. Kaya walang nadidisgrasya nun. Bakit? Hindi kayo pwede magsama hanggat hindi kayo mag-asawa. Tandaan. Okay, so ngayon, kung hindi pa po kayo kasal, ito ang suggestion ko. As much as possible, no? Not just for religious purposes. Hindi lang para masunod natin si Lord. Pero syempre, yun ang end goal nating lahat. Magpakasal kayo agad. To save your offsprings the trouble. Kasi magkakaroon ng legal complications yung mga bata. Kawawa naman. Ang hirap mag-ayos ng papeles. Pabalik-balik ka sa PSA, sa kung saan. Mahirap. Okay? So, magpakasal na kayo. Ngayon kung may dream wedding kayo, habang kasal na kayo, mura ang kasal, 5,000 lang, makakasal ka na. Hindi pwedeng excuse, wala akong pera. Naka-iPhone ka eh. Naka-iPhone ka, walang pera. Yung halaga ng iPhone, pwede tayo magpakasal 6 na beses eh. Kung talaga, naiintindihan nyo? Mura lang ang kasal sa munisipyo, mura lang ang kasal, 5,000 makakasal ka na. Okay? Magpakasal na kayo, tapos magsama kayo, tapos kung may dream wedding kayo, pag-ipunan nyo yun. Tapos magpakasal kayo ulit, wala namang problema. Pakasal kayo araw-araw, pag mayaman na kayo. Pero dapat magpakasal na kayo ngayon. Naintindihan nyo? Okay. Sa buong creation, lagi, tuwing may tinatapos si Lord, sinasabi ng Bible, God saw it was good. Tama? In the evening and the morning, the first day, God saw it was good. The evening and the morning, the first day. Pagdating ng 6th day, okay, nung ginawa niya na yung tao, doon lang niya sinabi, nung ginawa niya rin niya yung babae, sa 6th day din po ginawa yung babae, kasama yung sa 6th day. Okay, akala nung iba, ibang araw na yun. Kasama yung sa 6th day. Kasi nagpahinga nga siya pagkatapos eh. Okay? Ganyan kayo ka-special mga babae. Ginawa ng Diyos ang buong universe, hindi siya nagpahinga. Ginawa niya ang buong mundo, hindi siya nagpahinga. Ginawa niya lahat ng hayop, hindi siya nagpahinga. Ginawa niya yung lalaki, hindi siya nagpahinga. Ginawa niya yung babae, pagkatapos niya gawin, sabi niya, magpapahinga ako. Kaya wag na kayo magtaka kung mahirap maintindihan yung mga babae. Ginawa silang sobrang komplikado ng Diyos talaga. Okay? Isipin mo, pagkatapos nun, doon nyo naisip magpahinga. Mas mahirap pa kayong gawin kaysa sa solar system. Okay? Sobrang special ninyo. Okay. Tapos sabi ni Lord, eto, di ba, puro good. Nung ginawa niya yung lalaki, good. Nung ginawa niya yung babae, tapos tinignan niya lahat, sabi ng scriptures, God saw it was very good. Only after the creation of the woman, sabi niya, very good. Okay. Mga single na babae, sila lang naman yung proud na single sila. Mga babae lang ang merong kanta na proud na single siya. All the single ladies. Meron ba ang lalaking kumanta na proud siya single siya? Wala! Walang lalaking magsa-celebrate ng singlehood. Pare, 60 na ako, single pa rin. Yeah! Success! Hindi, wala. Ang lalaki, mas successful siya, mas kailangan niya ng pag-share ng success niya. Pag wala siyang mabigyan ng success niya, mukha siyang eng-eng doon. Parang, yaman-yaman mo, wala ka mailibre. Baka-useless. Tapos, first time sinabi ni Lord, sa Genesis 2:18, nung ino-observe niya yung lalaki, sabi niya, it is not good. Kaya pala, nung sa sum up ng creation, sinabi niya, it was very good. It's very good. Kasi nakita niya na, it's not good. It's not good for man to be alone. Kaya naaawa ako sa mga Catholic priest eh, kasi bawal sila mag-asawa. Isipin mo, iglesia pwede, born again pwede, lahat ng religion pwede, Muslim pwede, hanggang 4. Pero mahigpit sila, ha? May dowry at kung ano-anong system na dadaanan mo, ang butas ng karayom. Okay, so, ganyan, okay? Lahat pwede, sila lang hindi. Tapos magkakasal. Photographer ako nung bata pa ako. Magkakasal kami ng
papa ko, expert sa wedding yun. Memorize ko na yung wedding. Ngayon, nagkakasal ako eh. Isipin mo, ikaw ay nagkakasal, bawal ka ikasal? Nakikita mo ang ganda-ganda, ang pogi-pogi. Tapos pagdating dito, tapos sasabihin, mag-advise ka sa kanila, nagagawin, ikaw bawal doon. Para ka nagagawa ng halo-halo. O, dahan-dahan lang, baka ma-brain freeze kayo. Ang sarap niyan! Ang sarap niyan! Tapos anong gagawin? Anong sasabihin ng pare sa pinakahuli? You may now kiss the bride. Tapos magtutukaan doon sa harap mo. Ha? Parang nang-iinggit. Bago yun, anong babasahin ng pare? Genesis 2:18. Lagi-lagi yan, Genesis 2:18. God said, it is not good for man to be alone. Really, I'm thinking, hindi ba niya, naintindihan ba niya? Sabi ng Diyos, hindi daw mabuti sa lalaki na walang kapartner. Tapos payag siya, pagbawalan siyang magkapartner. Sino ba mas matindi magsalita? Ang Diyos o yung obispo nyo? Isipin mo, sabi ng Diyos, pwede, yun ang the best, mahirap mag-isa, tapos sabi ng bawal, sino susundin mo? Pagdating doon sa langit, pag nagreklamo ka sa Diyos, sasabihin sa'yo, siya sinunod mo eh. Sabi ko, mag-asawa kayo eh. Diba? Hindi ako galit sa kanila, naaawa nga ako. Pinagtatanggol ko sila na mas deserve ninyo. Bakit yung mga tomador sa gilid-gilid, ba't yung mga adik tinatanggap na kultura natin na maraming anak kung kani-kanino? Bakit yung mga matitinong tao ayaw yung pag-asawahin? Dumadami tuloy yung mga siraulo. Yung mga mababait ayaw yung padamihin. Di ba? Oh, okay. Now, tapos, ang goal niya ng marriage to help the man. Okay? I shall make him a suitable helper. Ang Hebrew word ng helper, ezer. Ang ezer, akala natin, kasi sa atin ang pagkatulong, di ba? Pagkatulong, kasambahay, ganong katulong, di ba? Secondary. Hindi. Okay? Although sa amin, sa culture namin talaga, family yan. Okay, family. Kasama sa bahay, family. Okay, so, yung ezer na yan, na ginamit ni Lord para sa babae, unang-unang word na describe niya, babae, ang tawag niya, ezer, yan din ang tawag niya sa sarili niya sa lahat ng verses sa Old Testament na makikita ninyo pagtutulungan niyang Israel. I look upon the hills, where does my help come from? My help is in the name of the Lord. Sa Hebrew yun, my ezer is in the name of the Lord. Sobrang powerful. Nung niligtas niya ang Israel, ang tawag niya doon, ezer. So nung tutulungan niya ang lalaki, ang tawag niya, ezer. Kaya mga kababaihan, huwag niyong kakalimutan, kayo ang tulong ng Diyos doon sa asawa niyo. Isipin mo, sabihin mo sa sarili mo, ako ang tulong ng Diyos. Ako ang tulong ng Joseph. Ako ang tulong ng Diyos. Para pagdating mo doon sa asawa mong lalaki, honey, paano kita matutulungan? Dapat ganon! Hindi yung, saan ka na naman galing? Ano naman ginawa? Ginawa ka ng Diyos bilang tulong, hindi ka ginawa bilang kalaban. Laban na laban ka eh. Ganda-ganda nung kanta ni Sinto sila Casey, di ba? Yung asawa niya, pangalan si TJ. Palagi ang ganda, pero alam mo, pag palaway yung misis, wala kang pupuntahan doon. Kantayin mo sa misis na palaway yun. Mahal sa huli. So ganoon, sa huli mo lang ako maiisip, Pag huli na, doon lang ako maiisip. Hindi, palagi babalik pa rin sa yakap mo. So, kanino kang yakap galing? Ba't babalik? Sino pinag-iayakap mo? Wala kang puntahan pag palaway yung babae. Ang hirap. Mrs., ikaw ang tulong dun sa lalaki. Kaya mga lalaki, pag wala kayong ginagawa, napapraning si Mrs. Kasi nung ginawa siya ng babae, nilagyan siya ng bala ni Lord, yung emotion siya lahat, tapos yung way of thinking niya, kaya nga madiskarte babae, di ba? Tapos madali kayong mag-connect. Madali kayo, konting marites lang, best friend na kayo, di ba? Madali kayong mag-connect eh. Sa aming mga lalaki, hindi basta-basta. Sa aming mga lalaki, 1 buwan na namin kasama sa trabaho, hindi pa namin alam pangalan eh. Tama? Ganun lang kami. Oy bro, ganun lang eh, di ba? Pero sa mga babae, 1 linggo lang yan. Alam na lahat yan. Ang dami nang nasiraan yan. 1 linggo lang. Hindi ka sa 15 minutes. 15 minutes. Okay lang kayo? Kaya mga lalaki, pakinggan nyo to nakita ni Lord, kailangan nyo ng tulong. Gumawa si Lord ng tulong. Ang problema pag yung lalaki, walang gustong gawin. Parang yung babae naka-energizer, parang kung uminom na cobra, tapos uupo ka lang.
Dito sa Pilipinas, uso yun eh. Sabi ni JB Labrador, dito lang ako sa Pilipinas nakakita nung iinom ng energy drink tapos tatambay. Pero, iinom ako ng energy drink! Ang gagawin mo, tatambay. Mahirap kaya tumambay, kailangan memorize mo yung mga address para pag may dumarating na lalamove. Tanungan ng mga lalamove tambay doon. Shopee. Ganun kaya kailangan yung lalaki may gagawin ka. Ang ibig kasi sabihin ng katulong, may ginagawa yung isa, tutulungan mo lang. Naiintindihan nyo? Kung wala siyang ginagawa, tutulungan mo sa kanya. Tulungan mo siya tumambay. Kaya yung mga babae, yung misis ko Batanggenya ho yan eh. Okay, ang lahi ng matatapang yan eh. No? Okay, matatapang sila. Kaya ako, pag gabi na magkakasama kami sa mga meeting, uuwi na ako. Hindi ako takot sa misis ko, nasakto lang, na inaantok na ako. Gusto ko na rin umuwi, sakto lang napatek siya, na umuwi na ako. Pero ganun lang talaga, nasasaktuhan lang niya. Hindi ako takot dyan. Pero takot siya sa akin kasi hindi ako magagalitin. Yung mga taong mahirap galitin, mahirap sila pag nagalit. Okay, so, hindi naman ako pala tanim na masahan loob, pero mahirap ako galitin talaga. Okay, so, nanonood kayong Ghost Fighter, inabot niyo ba yun? Di ba si Taguro pinakatahimik? Madalas kasi sa grupo, kung sino yung pinakamaingay, yun yung mahina. Di ba si Alfred pinakamaingay dun? Siya mahina eh. Lagi siyang palaaway. Si Taguro, nakaganon lang lagi eh. Di ba? Chill lang siya, nanonood lang siya eh. Parang siya, tawagin niyo na lang ako pag nagkaseryoso ka. Di ba? Parang, diba? Pag kailangan niyo ako, tawagin niyo. Ganun lang ako sa bahay. Tawagin niyo ako pag kailangan niyo. Kaya pag nag-iba na yung boses ko, kasi malambing ako magsalita, pero pag yung boses ko bumaba, alam ni Pastora Jing, ay makinig kayo, may sasabihin. Sasabihin ko yung router niya. Pag bumaba yung boses ko, either may sakit ako, o kaya seryoso na ako talaga. So, ganun. Okay? So, kailangan tulungan yung lalaki. Kaya lalaki, kailangan meron kang gagawin para ka matulungan. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Okay? Ngayon, ang unang assignment ng lalaki is to protect the garden. Boys, men, i-protect ninyo yung household nyo, yung family ninyo, lalo yung wife ninyo. Okay, so, babae, ano ka? Tulong ka ng Diyos. Lalaki, ano ka? Kailangan mo ng tulong. So, ibig sabihin, meron ka dapat vision at meron kang direction, meron kang gagawin. Okay? Tutulungan ka ng asawa mo. Pag yan binaon ninyo, yung asawa ko, ang trabaho ko, tulungan siya. Yung asawa ko, maghahanap siya ng tutulungan sa akin, kailangan may gagawin ako. Okay. Pag yan pa lang, sobrang basic yan. Pag yan binaon ninyo sa marriage ninyo, magkakaroon ng magandang treatment sa isa't isa. Bakit? Kaya mahirap mag-asawa ng hindi naniniwala sa Diyos pag walang biblical grounding. Kasi saan ka kukuha? Sa feelings. Yung feelings parang lagnat lang yan eh. Tumataas bumababa yan eh. Di ba? Okay. Yung Bible, hindi yun nag-iiba eh. Meron akong kaibigan, naglayas. Galing Murong Rizal. Naglalakad, hindi niya alam kung saan pupunta. Lalaki to sobrang bait nito. Sa bunganga ng asawa. Alam na lagi pinag-aawayan? Pag nag-iisip daw siya ng gagawin, galit na galit. Anong ginagawa ka? Wala ka na, hindi ka lumabas doon, hindi ka magtrabaho. Okay. So, syempre kami mga kaibigan, mag-o-offer ng job opportunity. So, kailangan niya ngayong umalis. Pag aalis siya, pero wala, aalis ka na naman. Hindi ka mag-perminate sa bahay. So, hindi niya alam kung anong gagawin. Kahit anong gawin niya magagalit Pag walang pera, wala pera. Pag nabigyan ng pera, kasya ba daw. Kan tanungin ka ng Diyos, oy, kumusta yung pinatulungan ko sa'yo? Mrs. Babae, ginawa kita para tumulong. Kumusta yung pinatulungan ko sa'yo? Kumusta ba? Okay? Umuunlad ba? Ginaganahan ba sa trabaho? Lalaki, kumusta yung tulong na pinadala ko sa'yo? Pakinggan nyo to. Paano kung nananakit ka ng asawa? Tanungin ka ng Diyos ng ganun. Kumusta yung tulong na pinadala ko sa'yo? Sinapak ko po. Husbands, how you treat your wife tells an awful lot of how your relationship with God is. Hindi pwedeng close na close kayo ni Lord tapos salbahe ka sa misis mo. Kasi si Lord nagpadala ng tulong sa'yo in the form of the wife. Kaya kailangan itrato mo ng maayos yung wife.
Kasi kung mataas ang paggalang mo kay Lord, tinulungan ka niya, pinadalhan ka ng tulong, ayusin mo yung trato sa misis mo. Sobrang protective ni Lord sa mga misis. Sabi ng mga hindi nakakaintindi ng Bible, misogynist daw ang Bible. Sabi ng mga walang alam sa Bible. Okay? Punta ka sa Malakay. Malakay pa lang to ha. Hindi pa to season of grace. Malakay chapter 2. Ang sabi ni Lord, one thing you do. Malakay chapter 2 verse 15. Another thing, 13. Another thing you do, you flood my altar with your tears. Sabi niya sa mga priest ng Israel. Okay? But I am not pleased with your offerings anymore. I do not answer your prayers anymore. And you ask me why? Here's why. Because God is the witness. You have broken faith with the wives of your youth. Sa Tagalog, kahit bahain ninyo ng luha ang aking altar, hindi ko nadiringgin ng inyong mga panalangin. Tinatanong nyo ako kung bakit? Dahil pinagtaksilan ninyo ang asawa ng inyong kabataan. Isipin nyo, nagtaksil yung lalaki, sabi ni Lord, nagtaksil ka, hindi, pray ka, di ako makikinig. Isipin mo yung covering sa babae. Bakit? Kailangan mo ng tulong, binigyan ka ng tulong, tapos gaganyanin mo. Yes. Intindihan niya? Yes. Okay. Una, tulungan ang lalaki. Ang lalaki kailangan ng tulong. So magtulungan tayo. Okay, mga lalaki, hingin nyo kay Lord yung vision ninyo, tapos isama nyo yung babae, gawin nyo yan. Okay? Kung wala kayong ginagawa, doon nag-alpha mode yung babae. Ibig sabihin, wala kang ginagawa eh. Walang ibang leader. Sino susunod siya? Di siya magli-leader o gulo ngayon. Naintindihan nyo? Bakit? Tambay ka eh. Nakatambay ka eh. Di siya didiskarte. Naintindihan nyo? Okay, so, ngayon so, huwag kayong tumambay. Kung magtatambay man kayo, professional tambay para may bayad. Okay? Ako po, when I'm starting a family, nagpaalam na ako sa mga friends ko kasi dati mahilig kami mag-overnight, di ba? Mag-iisip ng mga concept kung ano-ano, biruan lang, inaabot kami ng putok ng araw. Nagpaalam na ako. Nagtatampo sila sa akin. Wala na daw ako sa mga okasyon nila. Sabi ko, nagawa na natin. May mga family na tayo. Ito na yung calling natin. Pag kailangan nyo ako, magsabi kayo darating ako. Pero kung darating ako dyan para lang makipagbiruan, okay na. Nagawa na natin nun eh. May asawa na ako eh. Yung asawa nyo, asikusiwin nyo. Gets nyo? Okay. Next. Number one, to help the man. Number two, to illustrate love. Kaya tayo mga Christian, we would fight tooth and fangs. Hindi tayo bibitaw, kapit na kapit tayo sa marriage. Hindi pwedeng bago-baguhin. So sabihin nila, love is love. Naniniwala ako dyan, love is love. Yung water is water din eh. Ito water. Nagpunta ko sa CR, sa toilet, may water din. Alam naman, inumin ko yun. Sabihin ko, water is water. Love din yun, naniniwala ako, pero hindi pwedeng pang marriage. May love na pang marriage eh. Punta ka lang dyan sa may BGC, no? Kahit anong gwapo mo, pag nakasando ka, hindi ka papapasukin. Di ba mayroong mga restaurant na ganun? Alam naman sabihin mo, dinidiscriminate ako, hindi. Rules nila yun eh. Ngayon, mas may karapatan si Lord maglagay ng rules. Bakit siya gumawa sa tao? Yung nag-design nga ng kotse, may karapatan siya magsabi, hindi mo to pwedeng kargahan ng diesel, gasolina to. Pag ginargahan mo yun ng gasolina, diesel, tapos nasira, hindi mo siya pwedeng demanda o questionin. Ginamit mo sa mali eh. Lord, si Lord ang naggawa sa tao, siya nagsasabi ito. Ganito ang tao ha. Tingnan ninyo ha. Una, para tulungan yung lalaki. Dapat may vision yung lalaki, tapos magtutulungan sila. Okay. Tapos, pangalawa, para illustrate ang relasyon ng Diyos sa tao. Yung marriage sobrang important. Alam niyo ba kaya sabi ko magpakasal na kayo? Kasi matatawag mo lang na marriage pagkasal. Okay? So kayo magpakasal na kayo agad. Okay? Magtabi na kayo ng pera, magpakasal na kayo agad. Hindi kailangan yung grande. Huwag kayo magpapaniwala dun sa mga Facebook, mga Instagram. Saka na yan. Okay? Huwag na. Basta kasal. Sabi ko nga sa misis ko dati, malaki na gastos namin sa kasal eh. Nagtatanong siya sa akin, anong bulaklak? Anong kulay? Sabi ko, honey, importante sa akin, pagkatapos ng araw na yan, asawa na kita. Yun ang importante sa akin. Okay. Maganda rin yung mahal yung kasal kasi nga mahirap maghiwalay, no? Kasi 200,000 yung kasal namin eh. Pero first 3 weeks talagang puro away, walang kwenta yung pinag-aawayan eh. Channel sa TV, pinag-aawayan. Ilaw. Natutulog ako, bukas ang ilaw, gusto niya patay ang ilaw. Natutulog siya, nagbabasa pa lang ako. Gising ako sa gabi, creative ako eh. So, sabi niya, natutulog ako, hindi ka sumasabay. Tapos yung nagbubukas ng TV, tapos nasa channel 7, gusto ko channel 2, sabi sa, maghiwalay na lang tayo, this is not working. Sabi ka niya, sandali, nasa na yung remote, ilipat mo ako sa gusto, ilipat mo. Ano pang papatayin? Yung ilaw papatayin? Sige, papatayin, Sino pang papatayin? Turo mo! 200,000 hiwalay, walang hiwalay!
Yung love, English yan. Love. Sa Tagalog, pagmamahal o pag-ibig. Sa Greek, kung saan isinulat ang New Testament, 4 ang love. Okay? Ang general love, 4. Agape, storge, philia, eros. Agape, the godly kind of love. Love for God, God's love for humanity. Okay, tapos eros, the erotic love. Love for the opposite sex. Okay? Storge, love for the brotherly love. Okay? The family love. Philia, the friendly love. Okay? Lahat ng human relationship, isa o dalawa lang ang meron. Halimbawa, pinsan mo, tas kaibigan mo rin. So, meron kang philia, tsaka meron kang storge. Sa kahit saang relasyon, meron lang isang human relationship na nabubuo yung 4. Alam niyo kung saan? Sa marriage. Kaya pag ang basis ng marriage mo, erotic attraction lang, mabubuwag agad yun. Kahit gaano kagastos. Bakit? Wala yung 3. Kailangan magko-converge yung lahat yung 4. Yun ang design ni Lord sa marriage. Kaya hindi mo yung pwede iba-ibahin. Hindi pwede sabihin, kasi love is love. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, o aso, o kabayo, o gusto mo bata, love is love din. 2 months pa lang. Hindi pwede. Sabi nga ni G.K. Chesterton, pag merong bakod, bago mo iusog yung bakod, huminto ka muna, itanong mo muna sa sarili mo, bakit nandun yung bakod? Kasi importante ang cultural boundaries at ang moral boundaries. Kaya nandyan yan for a very long time, meron siyang pinoprotektahan. Naintindihan nyo? Kaya hindi tayo bibitaw. Ngayon, mahal ba natin yung mga taong hindi nag-agree sa atin? Natural, mahal natin. Hindi mo nga kailangan maintindihan yung tao para mahalin mo di ba? Kayo nga, gusto nyo yung mga K-pop, naintindihan nyo ba sila? Hindi naman di ba? May mga kaibigan ako, hindi ko naintindihan. Mahal ko, pero hindi kailangang mahal mo, aayunan mo. Lalo kung may commitment ka kay Lord ka susunod, okay? Ito ang marriage. Ang marriage, sabi ni Paul sa Ephesians chapter 5, ay illustration ng relasyon ni Jesus sa kanyang church. And for us Christians, that is the most sacred truth we hold as the core value of the family. And how can you, in good conscience, as a believer of Jesus Christ, accept na pwede itong iba-ibahin at sabihin mo kay Lord, Lord, saglit lang, mas matalino ako sa iyo Gagawa ako ng version ko ng marriage. So number 2, to illustrate His love. Okay? So sa Ephesians chapter 5 yan, verse 21 to 33, na-discuss na yun ni Pastor Jean. Sa Hosea chapter 2, verse 13, one of the most emotional and heartbreaking verses in the Bible, God pouring His heart out. Hosea 2:13, ang sabi niya, I will punish her, referring to Israel. I will punish her for the day she burnt incense for the Baals. She decked herself with rings and jewelries and ran after her lovers, but me she has forgotten. Sakit nun. Sabi niya, inayusan niya yung sarili niya ng mga gintong singsing at nagdamit siya ng maganda at nagpakaganda-ganda siya at hinabol niya yung kanyang mga kalaguyok na mga Baal na ibang Diyos. Tapos kinalimutan niya ako. Bago yung verse na yon, yung mga ginto, singsing, regalo, sabi ni Lord, rinigalo ko sa kanya. Nung gutom siya, ako nagpakain. Na may sakit siya, ako nagpagaling. Lahat, ako nagbuhos ng pagmamahal sa kanya. Trinato ko siyang asawa, ganyan-ganyan. Tapos kung kanino siya sumiping. Tapos sabi niya, Israel, ako ang Diyos mo, kung kanino ka sumasamba. Ako ang asawa mo, kung kanino ka sumisiping. Isipin niyo yan. Kaya sa Christian values, mag-asawa lang ang pwede magsiping. Yes. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi sa mata ng Diyos, di ba sabi ko sa inyo, illustration niya ng relasyon niyo sa church. Handa siya mag-alay ng buhay. Di ba? Sabi niya, pakinggan niyo mabuti sabi niya, ako ang asawa mo, ako ang Diyos mo kung kanino ka sumasamba. Sumasamba ka sa ibang Diyos. Ako ang asawa mo kung kanino ka sumisiping. So, ibig sabihin, sa mata ng Diyos, nung ginawa niya yung concept ng pagsiping sa mag-asawa, ibig sabihin ng pagsiping, pagsamba. Kasi doon niya hinalintulad Kung kanino ka sumasamba, ako ang Diyos mo. Kung kanino ka sumisiping, ako asawa mo. Nahuli niyo? Kaya sinasabi ko nga sa mga married, mga Christians, magsiping kayo. Sabi ni Paul huwag niyo ipagkait sa yung sarili. Bakit? Para maprotektahan niyo yung sarili niyo sa mga tukso sa labas. Kasi, ang isang mag-asawa na walang intimacy, parang isang church na walang worship. Naintindihan niyo ba? Kaya tinan niyo ginawa ni Satan, lahat ng special sa mata ng Diyos, binabasura niya.
Special yung intimacy, ano ginawa niya? Gumawa siya ng porn industry. Right. Special yung marriage, ano ginawa siya? Gumawa siya ng open relationship, gumawa siya ng hook-up culture, gumawa siya ng kung ano-ano. Right. Lahat ng special sa mata ng Diyos, special sa Diyos yung tao, ginawa niya, gumawa siya ng theory of evolution para maniwala ka, aksidente ka lang. Lahat ng special sa mata ng Diyos, binasura ni Satan. Last, okay, illustrate His love, to help the man, to illustrate His love, so help the man basically subdue the earth, okay? So, kaya tayong mga Christians dapat nag-occupy tayo ng mga areas of cultural influences, okay? So, galingan nyo sa trabaho, galingan nyo sa school, wag lang kayo sa church magaling, dalhin nyo yung liwanag ni Jesus doon, okay? Okay? Ang problem, the pop culture, we have turned marriage into a pursuit of happiness. Correct? I want to get married, I want to be happy, I want to make you happy, di ba? I'm so happy when I'm with you, di ba? Si Jean, never niya sinabihan sa akin na pagkasama kita, ang saya-saya ko, pag wala ka, hindi ako masaya. Ayoko ng ganun. Nakaka-pressure yun. Kasi kung masaya lang siya dahil sa'yo, tuwing hindi siya masaya, kanino kasalanan? Sa'yo. Tapos tuwan-tuwa kayo. Hindi ka clown. Kaya pag hindi na masaya, iniiwan. Hindi ganun. Marriage is never about personal happiness. It's never about personal happiness. Happiness exists as a byproduct of your obedience. Tama yung pinili mong tao, magiging masaya ka. Pero hindi mo yung ginagawa para sumaya. Kasi kung ginagawa mo yan para sumaya, ibig sabihin, hindi ka masayang single. Kung single ka, hindi ka masaya. Tapos, naghanap ka ng tao para gawing dahilan ng pagsaya mo, ibig sabihin, hindi mo alam na pwedeng sumaya sa Lord. Ang gagawin mo, idadamay mo siya sa pagkamiserable mo. Sabi nga ni Coach Chinkitan, one lonely people plus one lonely people equals two lonely people in the world tonight. One lonely people plus another lonely person will not make a happy couple. Two mistakes don't make a right. Okay? So pag malungkot ka, ayusin mo muna yung sarili mo sa Lord. Huwag ka mandamay. Intindihan nyo? Okay. We have turned this into a pursuit of happiness. Kaya tinan nyo, lahat na lang ng nai-in-love, gusto nila ng marriage. Kasi ginawa natin pursuit of happiness. Kaya sabi nila, we also deserve to be happy. Kaming mga nga nasa alphabet community, we deserve to be happy. Why? Because we, who's the institutions who started marriage, have eventually perverse marriage and turned it into a pursuit of happiness. And everybody wants to be happy. No? Everybody wants a piece of the cake. We want our share. We deserve to be happy. It's never about happiness. Malachi chapter 2 verse 15. This is the purpose of marriage. And to have and to produce and to make godly offsprings. Pinag-isa ko kayo mag-asawa para maggawa kayo ng mga makajos na mga anak. Yun ang purpose ng marriage. Ang purpose ng lalaki, i-manage yung earth. Ang purpose ng wife, tulungan yung lalaki. Pag magkasama na sila, ang purpose nila magkasama, gumawa ng mga bata na magiging makajos. At itong mga batang to, lalaki yan na mga makajos. Pag makajos sila, magkakaroon sila asawa makajos, uulitin nila yung cycle. Naintindihan nyo? Kaya tinan nyo ang atake sa mga bata. Ang atake sa education, sa ano. Yan ang unang sinisira, ang atake sa family. Kasi pag nasira yan, sira yung buong culture, wala na. Gulo na. Kasi pag tinanggal mo ang Diyos sa culture, hindi pwedeng walang papalit na magjo-Diyos-Diyosan. Hindi pwedeng wala. May papalit sa upuan ng Diyos. Intindihan nyo? Okay, kaya protektahan natin yung family, yung mga anak ninyo, turuan nyo sila ng mga makadiyos na bagay, tingnan nyo kung saan sila nag-aaral, itanong nyo, tingnan nyo yung faculty, tingnan nyo yung mga books nila, pag tinuturuan sila ng mga ungodly literature doon at sinasabing hindi sila ginawa ng Diyos, ilipat nyo ng school yung anak ninyo. Ano sabi sa Proverbs 22 verse 6? Train up a child in the way he should go, and when he grows old, he shall never depart from it. Okay? So, responsibility po natin mga parents yan. Tapos, pag naging mga adult citizens na sila, ano sabi sa Psalm 33 verse, ang sabi dyan, mag-produce kayo ng godly children. Okay? Sa madaling salita, gumawa kayo ng baby. Okay, uwi na, gawa na ng baby. Yan na. Bilis. Pop culture has duped us. Ang dami sa ating naloko. Mga girls, pakinggan nyo ako, maganda yung may career. May mga specialist, mga doktor, mga kung ano, maganda yon, kailangan namin kayo dyan. Okay? Pero wag nyong iisipin na kaya niyang lampasan yung calling ng pagbubuo ng isang makajos na bata. Kasi matatapos yung mga career, pero yung effect nun, ito ang mag-i-stay pag wala ka na. Pag tapos ka na sa career mo,
Isang linggo lang may papalit na sa'yo. That's right. Etong bata na to na pinalaki mo sa aral ng Diyos, lalaki yan, magpapalaki rin yan ng ibang bata, may aral ng Diyos. Matagal ka nang wala. Yung ginawa mo, andito pa. Intindihan niyo ba? God Himself seeks godly offsprings. At hindi ito tinuturo. Puro tayo women empowerment, basta kaya ng lalaki, kaya din namin. Sino nagsabi sa inyong gusto namin nun? Ang gusto namin sa babae, yung babae, mukhang babae, asal babae. Ayaw namin ng babae na kaya kita, minahal kasi lahat ng kaya ko, kaya mo. Ano? Meron bang ganun? Ba't mo siya crush? Macho eh. Macho, nakita ko yung triceps, grabe, cut na cut, grabe. Nung nagbubuhat ako, nakita ko, mas mabigat pa yung binubuhat niya, nakaka-inlove, tol. Di ba yan? May special place kayo, okay? Kayo kung may career kayo, okay lang yun. Pero, ito ang society na hinahanap ni Lord. Okay? Mga kababaihan, kayo yung nilagyan ni Lord ng puso eh. Grabe ang puso ninyo eh. Okay? Aralan nyo, huwag nyo iiwan sa TV, sa YouTube yung mga anak ninyo. No? Pangaralan nyo sila, alagaan nyo sila, walang kapalit ang nanay. Ulitin ko, walang kapalit ang nanay. Walang kapalit ang nanay. Okay? May natututunan ba kayo? Yes. Okay, lastly, divorce. Ayaw ni Lord niyan. Sabi ng Malakay sa chapter 16, I hate divorce. He who divorces his wife does violence against her and against the God. Kung ano trato mo doon, ganun din ginawa mo sa Diyos. Naintindihan mo? Alam niyo ba sa lahat ng bansa, tayo na lang tsaka Vatican ang walang divorce? Kaya kung makakapasok na sa final reading na daw, magkaka-divorce na daw eh. So pag nagka-divorce, alam niyo kung bakit? Kasi matigas ang ulo natin eh. Walang bansang may divorce na hindi matigas ang ulo. Kasi ang reason lang ba't nag-exist yung divorce, kasi matigas yung ulo ng mga tao. Pero gusto ba ng Diyos yun? Ayaw. Eh yun ng polygyny allowed sa Bible eh. Polygyny. Lahat yung mga patriarchs maraming asawa. Payag ba tayo? Hindi. Dinimonize ba yun ng Bible? Hindi. Sinabi ba yun ni Jesus? Si David hindi yung maliligtas. Ang daming asawa. Sinabi ba ni Jesus? Hindi. Pero hindi tayo payag. Kasi alam natin na yung society natin nag-evolve papunta dun sa mas maganda na yung original plan. Bumabalik tayo sa original plan. One man, one wife. Okay, pinaglalaban natin yun. Tapos yung divorce, mismong si Jesus nagsabi, kaya lang naman pumayag si Moises kasi ang titigas ng ulo nyo. Mismong God the Father nagsabi, ayoko niyan, galit ako dyan. Tayo payag tayo. Isipin nyo. Naintindihan nyo? Paano kung nag-google pa yung lalaki? Di dalhin mo dito sa church, babrasuhin namin! Diba? Dalhin mo sa Diyos yan. Patitinuhin namin yan. Naintindihan nyo? Hindi na ako masaya. Manood ng sine! Mag-ML ka! Sasaya ka! Anong saya? Hindi ito tungkol sa saya. Pag asawa mo na yan, nangako ka sa Diyos. Kaya sabi ko sa mga kabataan na ang babae, unang importante, mahal ang Diyos. Bakit? Kasi yung pangako niya sa'yo, pag tapos na yung nagdilim ang paningin niya, okay, nakakakita ng mas maganda. O mas fresh, mas kailangan mahal niya ang Diyos. Kasi pag may dumating ang panahon na malaglag siya sa yung damdamin niya, mapunta sa iba, meron pa siyang isang kakapitan, yung pangako niya sa Diyos. Dapat takot siya sa Diyos. Hindi lang takot na paggalang, hindi yung totoong takot. Takot dapat siya sa Diyos. Kasi kung hindi ka takot sa Diyos, kanino ka takot? Diyos lang nga yun eh. Alam mo kung gaano kakapangyarihan ng Diyos? Bumahing lang ang Diyos, mawawala tayong lahat? Kasi hindi ka takot. Hindi na niyo. Kasi ang hirap eh. Sakto. Sakto. Yan ang pinasok mo. Ang hirap ng marriage. Ito, una kong binabasa pag nagkakasal ako. 1 Corinthians 7:28. Na hindi binabasa sa iba. Ano yun? Those who marry shall face many troubles in this life. And I want to spare you this. Pero nandyan na, it's too late for you. Kiss the bride. Amen. Amen. Hiningi mo sa Diyos yan, panindigan nyo. Lastly, natatandaan nyo yung pinagaling ni Jesus na bulag, pero tinanong niya muna. Sabi niya, ano gusto mong gawin ko sa'yo? Tama. Alam niyo kung ba't niya tinanong? Alam naman sabihin ng bulag, gusto ko po makalakad. Bulag nga, di ba? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit?
Kasi nung panahon nila Jesus, pwede ka lang mamalimos kung may kapansanan ka. Kung buong buhay niya halos bulag na siya, kung ilang taon na siyang bulag, pag gumaling siya, hindi na siya pwedeng manglimos. Natatandaan nyo, sabi, nung sinabi sa kanyang pinapatawag ka ni Jesus, ang una niyang ginawa, pagtayo niya, tinapon niya yung balabal niya, leaving his cloak behind. Yung balabal niya, beggar's cloak yun. Beggar's cloak. Identity nila yun. Pag nanlilimos ka, meron kang ganun. Nilimusan ka nila, hindi ka na mag-explain, alam nila may sakit ka. Nung tinawag siya ni Jesus, sabi, hindi ko na ito kailangan. Lapit siya kay Jesus, tapos sabi ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Jesus had to hear from him. Kaya sa kasal, tinatanong kayo. Hindi mo pwedeng pilosopohin yun. Ikaw lalaki, tinatanggap ko ba? Natural! Hindi pwedeng ganun. Nakabarong ako, oh! Hindi pwedeng ganun. Sasabihin mo. Okay? Okay? Sinabi ni Jesus, ano gusto mo gawin ko sa'yo? Sabi niya, gusto ko makita. Sinisiguro ni Jesus na naiintindihan niya yung hinihingi niya. Kasi pag nakakita ka na, magtatrabaho ka na. Hindi ka naman lilimos. Gusto mo ng asawa. Pag may asawa ka na, magpapatawad ka na. Magsisipag ka na. Kung lalaki ka, magsisipag ka. Kung babae ka, tutulungan mo yung asawa mo. Magpapasensyahan kayong dalawa. Ipapakita mo, kung lalaki ka, ipapakita mo sa asawa mong babae kung paano magmahal si Jesus. Yun ang pag-aasawa. Hindi yun madali. Actually, imposible yun. Kaya nga kailangan mo si Jesus. Intindihan nyo? Without Jesus, this is impossible. Gulo to. Pero dahil nandito si Jesus, pwede natin itong gawin. With gratitude na, Lord, salamat po. Ako tuwing gumigising ako sa umaga, kahit na binubulong ko sa miss ko, honey, I'm so thankful ikaw ang asawa ko. Hindi ako naghihintay ng anniversary. Hindi ako naghihintay, honey, salamat, pinagtsatsagaan mo ko, di ba? Honey, napakaswerte mo talaga ako na pangasawa mo. Ganun. So, ganun nga sabi. Sabi ko, nung napangasawa mo ko talaga, ang daming babaeng umiyak talaga. Alam ko yan, ha? May ako ng tawad sa Lord sa lahat ng mga babaeng nasaktan. Sila Vanessa Carlton, Julia Roberts, mga nasaktan sila talaga. No? Hey, I thank you for the time that you have. Thank you for lending me your ears. Let's pray. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you so much for choosing us for this calling, the calling of marriage. Thank you for choosing us husbands to represent you, to represent how much you love, how deep you love, how unselfishly you love. Thank you for choosing the wives, Lord God, Lord, the wife that we have, Lord, to help us in this journey, to be our partner, Lord God. Thank you. We may be different in functions, but we are equal in value. We thank you so much, Lord God, for putting such a high premium in this wonderful, wonderful gift that we call marriage. We thank you so much. We thank you. Samahan mo po kami palagi para magawa namin to sa paraan na gusto mo. At lahat po na may pinagdadaanan, Panginoon, sa kanilang relationship, Lord, we ask you to be in the midst of them, to be with them, Lord God, to calm their storms, Lord. And just always be present, Lord, like you always do. Maraming salamat po. Lahat po ng papuri at parangal ay sa iyo. Lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo. Lahat po ng pasasalamat ay sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.